We will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Ang haka-haka is dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Chis Escudero. Tapos so ang naging haka-haka na napalipat siya bigla sa majority is dahil hindi na itutuloy yung kaso laban sa kanya. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators at under the rules. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Sinimulan na ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon sa panig ng prosekusyon at depensa. Si Sheena Torno magbabalita. Alas 5 ng hapon nitong Huwebes ay tinapos na ng prosecution at defense team ang pre-trial conference dito sa Senado. 2 lamang sa 4 na impeachment complaint ang natalakay na sa dami ng ebidensyang inilatag ng magkabilang panig. Pasado alas 9 ng umaga nitong Huwebes ay sinimulan na ng Senado ang closed-door pre-trial conference na impeachment case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Dumalo rito ang mga miyembro ng House Prosecution Panel at ang kanilang mga private counsel. Gayon din ang legal team ng depensa ng Vice Presidente. Nagkaroon umano ng bahagyang tensyon sa pagitan ng prosek pero paglilinaw ni Attorney Michael Powa. That's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan, no? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary. Normal lang yan. Nagbigay naman ng maikling pahayag ang kampo ng House Private Prosecutors nang kamustahin hinggil sa naging pre-trial conference. Period ko ngayon, mainit ang ulo. Sa kabila nito, nagkasundo naman anyang 2 panig para mapabilis ang proseso. Kasama rin sa mga inilatag sa pre-trial conference ang pagmarka ng mga ebidensya, pagtukoy at bilang ng mga testigong ihaharap, pagtatakda ng pre-trial dates at iba pang may kaugnayan sa impeachment proceedings. Sa panig ng prosekusyon, aabot sa mahigit 30 kataong ihaharap nilang testigo laban kay VP Sara. Ang depensa naman, I can't give you an exact, pero nasa ganyan, and then we also have syempre reserve witnesses as legal. So nasa ganyan, but we'll see. Samantala magsasagawa naman ng All Senators Caucus o pagpupulong ang Senado bago ang formal na impeachment trial sa July 6 laban sa Vice Presidente. Nilinaw naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi pa pinal kung si Senator Chis Escudero ba ang ihahalal nilang presiding officer. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators at under the rules. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Iginit ni Gatchalian na mananatili ang umiiral na threshold para sa conviction at hindi niya papayagang baguhin ang kinakailangang bilang ng boto sa impeachment trial. Kasunod ito sa mga panawagang ibaba sa 12 ang conviction threshold sa gitna ng sitwasyong 22 na lamang umano ang kasulukuyang bilang ng mga senador. Well, my opinion, it's malinaw ang Constitution. That's E16. We have to follow the Constitution. No? 2/3 of all members. No? Very clear ang Constitution dyan. Pero hindi anya nito pangungunahan ang posibilidad na mapag-usapan sa impeachment trial ang panukalang ibaba ang conviction threshold sa 12 mula sa 16 na boto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Pinangangambahan ngayon ang magiging papel ni Senator Chis Escudero sakaling maihalal bilang presiding officer sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bunsod ito ng mga haka-hakang may kinalaman ng nasabing posisyon sa naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Si Prince Tripoli sa report. Sa panayam kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., direkta nitong pinangambahan ang posibilidad na maapektuhan ang pagiging patas ni Senator Francis Chis Escudero sakaling maupong presiding officer sa impeachment court. Ito ay bungsod ng mga anyay haka-hakang may kaugnayan ang kanyang bagong posisyon sa naging mabilis na paglipat niya mula sa minority patungo sa bagong majority block sa Senado. Ang haka-haka is
dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tapos so ang naging haka-haka na napalipat siya bigla sa majority is dahil hindi na itutuloy yung kaso laban sa kanya. Anya, kung may ganitong mga politikal na konsiderasyon, tiyak na magkakaroon ng malaking pagdududa ang publiko sa pagiging patas ng pamumuno sa impeachment proceedings. Sa kabila ng mga isyong ito, binigyang diin ni Panelo na mas makabubuti pa ring isang abogado ang hahawak sa pwesto dahil sa teknikal na katangian ng paglilitis, partikular sa kaalaman sa batas, rules of evidence at rules of court. Samantala, ipinaliwanag ni Panelo na normal lang na hindi sa publiko ang gaganaping pre-trial conference dahil teknikal lamang usaping nakalatag dito. Tingin ko okay lang. Tingin ko walang objectionable about hindi sa publiko tong pre-trial. At saka madali namang kapag merong objection or hindi may napansin yung kahit sinong kampo na hindi magandang nangyari doon sa pre-trial, I'm sure irereklamo nila to or isasangguni naman nila to sa Senate Impeachment Court sa unang pagdinig sa July 6. Dagdag pa niya, wala ring probisyon sa kasalukuyang Senate rules na nagtatalaga ng ibang presiding officer kapalit ng Senate President, maliban na lamang kung aamyandahan mismo ng mga mambabatas ang kanilang patakaran. Samantala, una nang kinumpirma ni Senator Ping Lacson na base sa plano ng Senate Majority, si Escudero ang itatalaga nilang presiding officer sa impeachment court sa July 6. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNA News. Inendorso ng mayorya sa Senado na ihalal bilang presiding officer sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte si Senator Cheese Escudero. Si Sheena Torno magbabalita. May bago na namang nilulutong pangalan ang mayorya sa Senado para maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We will elect Senator Cheese Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Ito ang kinumpirma ni Senator Ping Lacson na isa sa mga kaalyado ni Senate President Win Gatchalian. Base sa plano ng Senate Majority, si Senator Cheese Escudero itatalaga nilang presiding officer sa impeachment court. Ayon kay Senator Lacson, may malawak umanong karanasan si Escudero sa paghawak ng impeachment trial. Lawyer kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment, pwede magbago. And si Senator Win mismo, Senate President Ping ang nagsuggest din nun. Ang tanong, ito na nga ba ang kabayaran sa pagbaliktad ni Escudero ng grupo? No. Kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body. Base sa 1987 Philippine Constitution, kapag ang Pangulo ng Pilipinas ang ini-impeach, ang Chief Justice ng Supreme Court ang dapat magsilbing presiding officer sa impeachment court. Ngunit wala siyang karapatang bumoto para maiwasan ng conflict of interest. Kapag ang Vice Presidente naman ng Pilipinas ang ini-impeach, ang Senate President ang orihinal at karaniwang namumuno bilang presiding officer. Ngunit sa ilalim ng amended rules ng Senado ngayong taon, pinapayagan na ngayon ang mayorya ng Senado na pumili at maghalal ng ibang senador na magsisilbing presiding officer. Sa Huwebes, June 18, ay magsasagwa ng pre-trial conference ang Senado. Required na dumalo rito ang House Prosecution Panel at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ilalatag dito ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya, pagtukoy at bilang ng mga testigong iprepresenta, pagtatakda ng trial dates at iba pa. Matatandang Lunes ng Hunyo 15, nagsumite ng pre-trial brief sa Senado ang kampo ng depensa at ng prosecution. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.